Ngayon, maganda ang ating discussion dahil pinaka-aabangan ninyo itong lahat. So, ang topic natin ngayon, guys, ay tungkol sa SSS Calamity Loan. O, di ba? Excited na kayo. Di ba, nakapag-vlog na ako at nakapag-report ako sa inyo regarding sa Pag-ibig Calamity Loan at inaabangan ninyo itong lahat regarding sa SSS Calamity Loan. Kasi magfa-file kayo, syempre, para may pera na magagamit. So, ayun nga, guys, si SSS ay naglabas na po sila ng mga listahan ng mga affected area ng bagyong Egay. Iyon ang ating i-discuss. Isa-isahin natin ang mga lugar na affected ng bagyong Egay. Question, sino ang pwedeng mag-file ng SSS Calamity Loan? As usual, sila po yung mga active member ng SSS. Katulad sa Pag-ibig Fund, mga active member ng Pag-ibig Fund. Lahat po ng active member ng SSS, kayo po yung pwedeng mag-file ng calamity loan kung kayo po ay affected ng bagyong Egay. Ang amount na pwede ninyong i-loan or makuha sa SSS calamity loan ay tumataginting na 20,000 pesos. Kung ikaw po ay magfa-file ng SSS calamity loan, hindi ka lang po dapat basta-basta member ng SSS. Dapat po ay meron ka pong 36 months na contribution sa SSS. 36 months or 3 years. Sa Pag-ibig Fund, di ba, 24 months or 2 years. Dito sa SSS ay 36 months ang kailangan or 3 years na SSS contribution. Ngayon, sa loob ng 36 months or 3 years, sa nakalipas po na isang taon or 12 months, dapat po ikaw ay may hulog na 6 na buwan. Meaning to say, dapat meron kang SSS contribution from January 2023 hanggang June 2023. Kasi nga, 6 na buwan. So, January, February, March, April, May, June. Yung June, yun ang pang-6 mo na buwan. Bakit June? Kasi po, kung halimbawa, ikaw po ay employed, ang updated po na remittance ng isang employer po ay June 2023. Nakapagbayad na po sila ng June 2023. So, katulad ng sinasabi ko sa inyo kapag nagdi-discuss ako sa Pag-ibig Fund dahil ako ay isang Pag-ibig Company representative. So, sa Pag-ibig Fund po, ang updated po namin na remittance ay June. So, kung ano po yung updated na remittance ni Pag-ibig, ganun din po ang updated na remittance ni SSS at saka ni PhilHealth. Ngayon, magtatanong kayo, paano po kapag halimbawa ako ay isang SSS member at meron po akong existing na salary loan at ako naman po ay affected ng bagyong Egay? Makakapag-loan po ba ako ng SSS Calamity Loan? The answer is yes. Sa lahat po ng may mga existing loan or kakaloan nyo lang po sa SSS ng salary loan, huwag po kayong mag-alala dahil kayo po ay qualified para makapag-file ng SSS Calamity Loan as long as po na kayo ay affected ng bagyong Egay. At saka, tulad ng sinabi ko kanina, dapat kayo ay active member ng SSS. So, monthly dapat kayo nagbabayad ng inyong SSS contribution. Kung kayo po ay mga employed, swerte nyo dahil matik yan na updated po ang remittance ninyo dahil kayo ay naka-salary deduction ang inyong SSS contribution. And now, let's proceed na po sa mga affected area ng bagyong Egay na nasa listahan po ng SSS. So, number 1, ito po ang Ilocos Sur, La Union, Luna Bangar. So, sa La Union, ito yung part ng Luna Bangar. And then, Pangasinan, Mga Tarem, San Barbara, Dagupan, Cagayan. Kapag ang lugar ay hindi siguro naka-specified, ibig sabihin nito, buong area na yon ang pwede pong mag-file ng SSS Calamity Loan. Like for example, itong number 1 natin, Ilocos Sur. So, hindi naka-specified kung saang part ng Ilocos Sur. So, it means lahat ng nasasakupan ng Ilocos Sur. And then, yung La Union, Luna Bangar. Meron siyang specific area kung saan sa La Union. And then, Pangasinan, Mga Tarem, San Barbara, Dagupan. And then, Cagayan, lahat ng nasasakupan ng Cagayan, lahat ng nasasakupan ng Bataan. And then, sa Bulacan po, Paumbong, Polian. Pampanga, lahat ng nasasakupan ng Pampanga. Tarlac, Kamiling. Ang naka-specify po dito sa Tarlac ay yung Kamiling. And then, buong nasasakupan po ng Cavite, Occidental Mindoro, Abra, at Mountain Province.
So, as of today po, upon checking ko po sa internet, ito po yung mga lugar na na-declared na po na na-affected ng bagyong Egay na nasa listahan po ng SSS. It means sila po yung qualified na makapag-file na ng SSS Calamity Loan. So, saan ba kayo pwedeng mag-file ng SSS Calamity Loan? So, ang ating SSS Calamity Loan po, ito po ay available po sa online filing. Kasi po, di ba, ngayon po, ang ating SSS, halos lahat ng ating transaction sa SSS ay online na. Hindi mo na kailangan pa na mag-walk-in or pumunta sa SSS branch para makapag-file ng calamity loan or ng salary loan. So, dapat po, lahat kayo na gustong mag-file ng SSS calamity loan at kayo po ay active member ng SSS, dapat po ay meron na po kayong SSS online account kasi doon po kayo magfa-file ng inyong calamity loan. Kung ano ho yung process sa pagfa-file ninyo or pag-a-apply ninyo ng SSS salary loan, ganun din po yung paraan ng pag-a-apply ninyo sa SSS calamity loan. At isa pa guys, good news po sa lahat ng mga maliligaw dito na mga viewers ko. Kung kayo po ay mga pensioner na po ng SSS, at kayo po ay affected ng bagyong Egay, kayo po ay nakatira doon sa mga lugar na binanggit ko, good news po para sa inyong mga pensioners sa mga SSS dahil kayo po ay pwede pong mag-advance ng 3 buwan sa SSS. Kayo lamang po ay maaring pumunta sa kahit saan na branch ng SSS. So, yung mga nagpe-pension na dyan sa SSS at kayo po ay affected ng bagyong Egay, gumora na po kayo sa SSS para po makapag-advance ng 3 buwan. Ngayon naman po kung magtatanong kayo kung hanggang kailan matatapos ang filing ng SSS Calamity Loan. Ang SSS Calamity Loan ay available po from August 15, 2023 hanggang September 14, 2023. So, mag-file na po yung lahat ng mga gustong mag-file at alam ko na excited na kayong makapag-file para may pera po kayo na magagamit lalo na ngayon sa mga panahon na kailangan ninyo dahil kayo ay naapektuhan ng bagyong Egay. So, mag-ingat ang lahat. Thank you everyone and that's all for tonight discussion. At wag niyo naman kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel at i-hit mo na din ang notification bell para naman kapag meron tayong SSS at pag-ibig discussion ay ma-update agad kayo at baka sakaling ang mga tanong ninyo ay masagot natin sa mga video na ating gagawin. Good night everyone and God bless!